Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon po na nakaligtaan namin ang aming tungkulin sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagsasabalikat ng aming pananagutan sa aming kapwa at bayan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagbibigay ng kaukulang pag-aaruga, paggalang sa aming sarili, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob ng pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Reuben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Hoda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paano ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Patilig niya'y pinapagkwintas ng kulyar na bakal hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jesu'y ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon
at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, bakit pa ba ninyo nababasa ang talakatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga taong ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Kahapon po, isa ko sa mga nadali o nabiktima sa mahabang traffic sa NLEX. Dahilan nga doon sa sumabit na truck sa tulay ng Marilao. Marahil nabalitaan niyo iyan. Kahapon pa lamang sa mga news hanggang sa gabi po. Inabot po kami ng ilang oras po, 12 kilometers po namin ginapang ang NLEX. At talaga pong lahat siguro ng paraan ginawa na ng mga drivers, ng mga commuters para ma-survive yung haba ng traffic na iyon, going northbound dahil ako po ay papunta sa isang parokya dyan po sa San Ildefonso sa Bulacan. Ito po sa parokya ng San Ildefonso de Toledo Parish para po sa ating dalaw na Nazareno. Sa mga ganitong kalagayan o sitwasyon po, makikita niyo po talaga ang tunay na ugali ng isang tao. Dito niyo po makikita mo talaga ang kung sino ang may kakayahang magtimpi. Hindi lang pigilan yung ihi. Kung hindi pigilan yung inip, yung gutom, yung galit, dahil napakahaba po ng paghihintay. Sa buhay po natin, malalaman po natin kung what we are made of. Sabi nga nila, kapag tayo ay nasalang sa mabibigat na kalagayan o tinatawag nating hamon. Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, malinaw po na ayon sa talinhaga, yung may-ari na nagtiwala ng kanyang ubasan ay may hinihingi, may inaasahan doon sa mga pansamantalang nag-alaga ng mga pananim. Ano yung inaasahan nung may-ari, nung landowner, doon sa talinhaga? Ang inaasahan lang naman po niya yung bunga. Ika nga po yung kinita, yung profit. Humihingi po siya ng bunga ng lahat ng kanyang investment. Ano po sinasabi sa atin dito? Maliwanag po na sa atin buhay bilang Kristiyano, inaasahan ng Diyos na tayo ay magbunga. Uulitin ko po iyon. Inaasahan po ng Diyos sa ating buhay bilang mananampalataya, bilang mga deboto na may bunga na lalabas na magriresulta sa atin. Pagkatapos niyang igawad sa atin ang biyaya, halimbawa, ang biyaya ng mga sakramento, mula pa nung tayo ay binyagan, kumpil, banal na pakikinabang,
sakramento ng pagkapatawaran o pakipagkasundo, inaasahan ng Diyos, may bunga tayo na ilalabas. Pagkatapos ibigay ng Diyos ang ating buhay, magandang kalusugan o pangangatawan, pagkatapos bigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng ating pangailangan, ibinigay niya yung ang opportunities, pagkakataon for us, kailangan natin ng bunga. Tayo po ay magbunga. Naalala nyo sa isang banda po ng Ebanghelyo, may nadaanan si Jesus na isang puno na walang bunga. Naaalala niyo ba yon? Ito ay sinumpa niya. At pagbalik nga nila, nadaanan nila, kasama ng kanyang mga alagad, yung puno na hindi nagbunga, na isinumpa ni Jesus, ay namatay. Kailangan po nating magbunga. Ano po ba yung bunga? Paano natin malalaman yung bunga? Sabi natin, kung ano ang itinanim, siya ang bunga. Kung ano ang tinanim ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa atin, kailangan ito magbunga. Kung mayroong biyaya o grasya na ibinigay ang Diyos sa atin, ito ay kailangan ding magbunga ng kabutihan. Tayo po ay inaasahan ng Diyos na magbunga ng kabutihan. Kabutihan. Minsan, ang kailangan ng Diyos sa atin, kung ano yung ginagawa o uri ng pakikitungo sa kapwa. Ang bunga na hinahangad ng Diyos sa atin ay magandang pakikipagkapwa-tao. Kaya nga minsan sinabi ng Panginoong Jesus, habag ang ibig ko, hindi hain. Habag ang ibig ko, hindi hain. Pag sinabing habag, ito ay ibinibigay natin sa ating pakikitungo sa kapwa. Pag sinabing hain, ito yung ibinibigay natin sa Diyos. Tama po? Habag sa kapwa, hain sa Diyos. Offering, sacrifice to the Lord. Pero yung mercy, yun ay para sa ating kapwa. Tingnan po natin ang atin pong mga sarili. Sagana tayo marahil sa inaalay natin sa Diyos. Inaalay natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Yung ating mga sakripisyo, Lord, para sa iyo ito. Abot-abot ang ating pagtawag sa Diyos. Pero kung titingnan natin ang katuruan ng ating Panginoong Jesus Nazareno, ang lagi niyang itinuturo, anak, tignan mo yung kapatid mo. Patunayan mo ang pagmamahal mo sa akin na iyong Diyos na hindi mo nakikita sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa na iyong nakikita. Ang bunga na hinahangad ng Diyos sa atin ay mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Good relationships. Maayos na pakikitungo. Makatarungan na negosyo, halimbawa. Hindi mga mapang-api na sistema, hindi mapanlinlang na mga sistema o pamamaraan, hindi pang-aabuso sa kapwa, kung hindi mabuting pakikitungo. Yan ang bunga na nais ng Diyos sa atin. Pangalawa, na gustong bunga ng Panginoon sa atin ay ang ating pagmimisyon. Ang ating pagmimisyon. Tandaan po natin, ang mga alagad, tinawag ng Panginoon para sumunod sa Kanya. At tunay nga, yung 12 alagad, sumunod sa Kanya. Pero sa bandang huli, nung ang Panginoon ay aakyat na sa langit, ano ang sabi niya? Pumunta kayo sa buong mundo. Ipangaral ninyo ang aking mga salita.
ang bunga na hinahangad ng Diyos sa atin ay ang pagmimisyon. Hindi po pwedeng tayo lamang ay tanggap ng tanggap, wala naman tayong ibinibigay. Hindi po pwedeng lagi na lang tayo parang mga baby. Sinisiguro tayo ay kumakain ng tamang nutrisyon. Tayo rin naman po ay tumatanda sa pananampalataya. Natututo tayong tumayo, maglakad, natututo tayong magtrabaho. Ibig sabihin, kailangan matuto rin tayo na maglingkod sa ating kapwa. Hindi kailangang dito ka sa simbahan, halimbawa, para makapaglingkod sa Diyos. Hindi po. Yung maayos at tapat na pagtatrabaho sa iyong pinapasukan, ito'y isang uri ng paglilingkod. Yung paglalagay mo sa iyong social media, halimbawa, na mga salita na nagpapaalala ng katapatan ng Diyos, ng mensahe ng Panginoon sa mundo, yan ay isang uri ng pagmimisyon o paglilingkod sa Diyos. Ang inaasahan ng Diyos sa atin, tayo ay magbunga. Let us not take this lightly. No? Hindi po ito maliit na bagay. Malaking bagay po ito. Ang lahat ng ating ginagawa, yung ating pagdarasal, pagnonobena, pagluhod, lahat ng ating pagtaas ng kamay sa Diyos, ang lahat pong iyan, wag nating gamitin na parang tayo ay nagbabribe, no, sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng bribe natin. Hindi kanya kailangan noon. Kailangan ng Diyos magbunga sa atin ang lahat ng ating ginagawa. Yung ibinigay, ipinunla, yung binhi na ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan ito ay magbunga. Magbunga ng kabutihan, magbunga ng paglilingkod. Ano ang nais nating maging bunga? Ngayong panahon ng Kwaresma, ano ang gusto nating magkaroon tayo o magawa natin pagkatapos ng Kwaresma? Sa pagsapit ng dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoon o sa pagwawakas ng panahon ng Kwaresma, ano yung nais nating bunga? Ano yung hinihingi ng Diyos sa ating bunga? Ano yung inaasahan ng Diyos sa ating bunga ng kabutihan at pagmimisyon? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay.
Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, kunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaawin ang kaharian mo. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaawin ang kaharian mo. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaawin ang kaharian 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 mo. Mapasaawin
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Lingunin naman po natin yung ating mga kapatid at ibahagi natin ang kapayapaang nagmumula kay Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ang aking tanda. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisinda? Kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa mahabag. Buhay ko ay pagtangkahan, buhay ko ay pagtangkahan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanda.
mapangaring ako'y tinatag. Kanina ako masisintang matatakot kung ako'y laging nasa piling. Announcement for Nazarene Catholic Schools. Ang Nazarene Catholic School, ang paralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discounts sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig at magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang pagtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang tahat para sa panalangin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpapalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtataguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipinto